Ang malamig na tubig ay tila isang matalim na sampal sa pisngi ni Jeka. Hindi siya makagalaw. Naramdaman niya ang bawat patak na gumuguhit pababa mula sa kanyang buhok, sa kanyang noo, hanggang sa tumulo ito mula sa dulo ng kanyang ilong. Sa harap niya, nakatayo ang binatang nagngangalang Russell, ang anak ng kanyang amo, hawak pa rin ang baso na ngayon ay wala ng laman. Isang mapangasar na ngisi ang gumuhit sa mga labi nito. Ayan, malamig na sabi ng binata. Ang boses ay sapat lang na marinig ng ibang mga kasambahay na ngayon ay nakayuko at kunwari abalaha. Para matuto kang lumugar, ang bawat salita ay parang karayom na tumusok sa puso ni Heka. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw ang lahat ng sama ng loob na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Gusto niyang ipamukha rito na hindi siya basahan na maaaring tapak-tapakan. Ngunit hindi niya magawa. Dahil sa isip niya, umalingaongaw ang boses ng doktor mula sa ospital kaninang umaga. Kailangan na nating masimulan ang susunod na cycle ng gamutan ng nanay mo, Jeka. Malaki ang gastos. Ang mga salitang yon ang pumigil sa mga luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang mga salitang yon ang nagpakuyom sa kanyang mga palad sa magkabilang gilid. Inay, para sa inyo po ito. Kakayanin ko. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang una siyang tumuntong sa mansyon ng mga armadilyo. Dala ang isang maliit na bag at isang puso na puno ng pag-asa. Sinalubong siya ng malawak na hardin at isang bahay na tila palasyo sa kanyang paningin. Si Sir Armadillo, ang amo ng kanyang ina noon, ang personal na tumanggap sa kanya. Mabait ito at magalang na nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Magiging personal caretaker ka ng anak ko, si Russell, sabi nito. Medyo mainitin lang ang ulo noon, pero mabait na bata yan. Pagpasensyahan mo na. Ngunit ang mainitin ang ulo ay isang malaking understatement. Mula sa unang sandali na nagtama ang kanilang mga mata, naramdaman na ni Jeka ang pagkasuklam sa tingin ni Russell. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, mula sa mumurahin niyang sapatos hanggang sa buhok niyang nakatali lang ng simpleng lastiko. Ang unang gawain na ibinigay sa kanya ay ang paglilinis ng sahig sa sala. Buong puso niya itong ginawa. Kaskas dito, punas doon, hanggang sa kuminang ang mamahaling tiles na parang salamin. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kaunting galak. Pero hindi iyon nagtagal. Sakto sa pagtayo niya, pumasok si Russell mula sa hardin. Ang mga sapatos ay puno ng putik. Walang pag-aalinlangan itong naglakad sa gitna ng sala. Sa mismong sahig, nakalilinis lang niya at nag-iwan ng mga bakas ng maruming lupa. Ay sorry, sabi nito. Ngunit ang nangiti sa labi ay nagsasabing hindi ito nagsisisi. Napalunok si Jeka. Huminga siya ng malalim at kinuha ulit ang basahan. Walang imik, nagsimula siyang maglinis muli. Nang matapos siya, naabutan niya itong nakaupo sa sofa, umiinom ng malamig na tubig. Hindi siya nito pinansin na para bang isa lang siyang anino. Nagpa siyang huwag na lang kumibo at magtungo na sa kusina para sa susunod na utos. Ngunit habang papalayo siya, narinig niya ang boses nito. Hoy, pangit! Natigilan si Heka. Dahan-dahan siyang lumingon. Ako po ba ang tinatawag ninyo, Sir Russell? Magalang niyang tanong, kahit na kumukulo na ang dugo niya. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pang-aalipusta. Sino pa bang pangit dito bukod sa'yo? Sa tingin mo ba magtatagal ka rito? Ang nanay mo, umalis. Ikaw, susunod ka rin. At doon na nangyari ang pagbuhos nito ng tubig. Ang malamig na tubig. Ang malamig na mga salita. Ngayon, nakatayo pa rin siya sa gitna ng sala. Basang-basa at pinagtitinginan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa kahihiyan. Ngunit kasabay ng kahihiyan, may isang damdamin na umusbong sa loob niya. Determinasyon. Hindi siya aalis. Hindi siya susuko. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang ina.
Kahit na ang kapalit ay ang pagharap sa demonyong nagkatawang tao na si Russell araw-araw, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baba. Sinalubong niya ang mga mata ni Russell, hindi na may takot, kundi may hamon. Ngunit bago pa man may makapagsalita sa kanilang dalawa, isang malakas at may awtoridad na boses ang pumuno sa silid. "Russell, anong ibig sabihin nito?" Sabay silang napalingon. At sa kanyang likuran, nakatayo si Sir Armadillo, nanlalaki ang mga mata sa nasaksihan. Ang malakas na boses ni Sir Armadillo ay tila kidlat na gumuhit sa gitna ng tensyonadong sala. Agad na napawi ang mapang-asar na ngisi sa mga labi ni Russell. Humarap ito sa ama, at kahit may bahid pa rin ng pagsuway sa kanyang mga mata, halatang nabigla ito sa biglaang pagsulpot ng ama. "Dad!" Tanging nasabi nito. Hindi pinansin ni Sir Armadillo ang pagtawag ng anak. Ang mga mata nito ay matalim na nakatuon kay Russell. Pagkatapos ay malungkot na bumaling kay Jeka, na basang-basa pa rin. Bumalik ang tingin niya sa anak at mas lalong tumigas ang kanyang mukha. "Sa opisina ko." Ngayon din. Ang boses ni Sir Armadillo ay mahinahon ngunit may bigat na hindi matitinag. Nag-aalangan pa si Russell. Sumulyap ito ng masama kay Jeka, isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Bago ito walang imik na sumunod sa ama, papasok sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Naiwan si Jeka na nakatayo, nanginginig dahil sa lamig at sa mga nangyari. Ang ibang mga kasambahay ay mabilis na lumapit sa kanya. "Okay ka lang, iha?" Tanong ng isang matandang babae na nagpakilalang si Manang Flor. Inabutan siya nito ng tuyong tuwalya. Tumangulang si Jeka, hindi makapagsalita. Naramdaman niya ang awa sa mga mata ng mga kasama at lalo lang siyang nahiya. Ilang sandali pa, lumabas si Sir Armadillo mula sa opisina. Lumapit ito sa kanya. Ang muka ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. "Jeka, iha, pasensya ka na sa inasal ng anak ko." Mahinahon nitong sabi. "Ako na ang humihingi ng tawad. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit ito." Ang kabaitan sa boses ng matanda ang nagtulak sa mga luha na kanina pa pinipigilan ni Jeka. Isang buti lang pumatak na mabilis niyang pinunasan. "Okay lang po, sir. Trabaho ko po ito." Pilit niyang sabi. Kahit ang totoo ay durog na durog ang kanyang pakiramdam. Umiling si Sir Armadillo. "Hindi. Walang sino man ang dapat tratuhin ng ganoon. Magpahinga ka muna. Manang Flor, bigyan ninyo si Jeka ng damit na pamalit at hayaan niyo muna siyang magkape." Sumunod si Jeka kay Manang Flor habang nagpapalit siya sa maliit na silid para sa mga katulong. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang mga nangyari. Ang demonyong si Russell, ang mabait na si Sir Armadillo, ang perang kailangan ng nanay niya. Pagkatapos ng ilang oras, nang medyo humupa na ang lahat, binigyan siya ng bagong utos. Linisin ang kwarto ni Russell. Napabuntong hininga na lang siya. Tadhana nga naman. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto ng kwarto nito. Walang sumagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa isang malawak na silid na amoy binata. Magulo ang kama. May mga damit na nakakalat sa sahig. At ang lamesa ay puno ng mga libro at kung ano-anong gadgets. Spoiled brat. Bulong niya sa sarili habang pinupulot ang mga damit. Habang nag-aayos siya ng mga libro sa isang mataas na bookshelf, may isang bagay na nahulog mula sa likuran nito. Isang maliit, makapal na kwaderno na balot sa itim na leather. Luma na ito at halatang madalas gamitin. Walang pangalan. Dahil sa kuryosidad, pinulot niya ito. Dudungawin niya sana kung ano ang laman nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang konsensya. Mali ito, Jeka. Paglabag ito sa privacy. Ibabalik na sana niya ito nang biglang may kung anong puwersa ang pumigil sa kanya. Gusto niyang malaman. Gusto niyang maintindihan kung bakit ganoon na lang ang galit ni Russell sa mundo.
Baka sakaling may sagot sa loob ng kwadernong ito. Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang binuklat ang talaarawan. Ang unang pahina ay sulat bata, malalaki at bilugang mga letra. June 12, birthday ko. Sabi ni Dad, darating si Mama. Hindi siya dumating. Bakit niya ako iniwan? Napahinto si Jeka. Biglang kumirot ang puso niya. Binuklat pa niya ang mga sumunod na pahina. Puro tungkol sa paghihintay at pangungulila sa isang ina na hindi na kailanman bumalik. Bigla, ang imahe ni Russell bilang isang demonyo ay unti-unting nabura at napalitan ng isang batang lalaki na umiiyak sa dilim. Nagpatuloy siya sa paglipat ng mga pahina. Ang sulat kamay ay nagbago. Mula sa pagiging bilugan, naging patulis ito. Mas mabilis, mas magulo. Sulat ng isang nagbibinata. Ang mga salita tungkol sa kanyang ina ay naging mas madalang, napalitan ng pait at galit. Hanggang sa isang pangalan, ang paulit-ulit na lumitaw, isinulat ng may pag-iingat at pagmamahal. Clarice. Nakangiti na ulit ako dahil kay Clarice. Ipinakilala ko siya kay Dad. Mukhang gusto naman niya si Clarice para sa akin. Si Clarice na ang buhay ko. Pakakasalan ko siya balang araw. May kung anong kumurot sa dibdib ni Jeka. Hindi niya maintindihan kung ito ba ay inggit o awa. Nakita niya sa mga pahinang yon ang isang Russell na puno ng pag-asa. At saya, isang Russell na malayong malayo sa demonyong nakilala niya kanina. Ngunit ang masasayang salita ay biglang natapos. Nilipat niya ang pahina. Ang sumunod na entry ay may petsa na ilang buwan ang lumipas. Ang sulat kamay ay halos hindi na mabasa. Puno ito ng galit. Ang tinta ay kumalat sa ilang bahagi. Tila nabasa ng luha. Sinungaling siya. Manloloko. Ginamit lang niya ako. Ang pera. Kinuha niya ang pera para sa proyekto, para ipambayad sa utang ng ibang lalaki. At pagkatapos, iniwan niya ako. Iniwan niya ako tulad ng ginawa ni Mama. Pare-parehas lang sila. Mga manggagamit. Hindi na ako magtitiwala kahit kanino. Hinding-hindi na. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Jeka. Bigla, lahat ay naging malinaw. Ang galit, ang pagiging masungit, ang pananakit ng salita. Lahat iyon. Isang pananggalang lang pala. Isang pader na itinayo ng isang binatang paulit-ulit na nasaktan at iniwan. Ang lalaking nagbuhos ng tubig sa mukha niya ay siya ring batang lalaki na naghihintay sa kanyang ina at ang binatang niloko ng babaeng pinakamamahal niya. Naramdaman ni Jeka ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa galit o kahihiyan, kundi dahil sa matinding awa. Hawak-hawak pa rin niya ang talaarawan. Nakatitig sa huling mga salita na puno ng sakit. Nang biglang may marahang tunog ng pagbukas ng pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa sobrang pagkaabala sa pagbabasa, hindi niya namalayan ang oras. Dali-dali niyang isinara ang talaarawan at akmang itatago ito sa ilalim ng unan. Ngunit huli na ang lahat. Nakatayo sa may pintuan si Russell, nakatingin sa kanya. Ang kaninang pagod na mukha nito ay napalitan ng pagtataka at pagkatapos ng isang malamig na galit na tila tumagos hanggang sa kaluluwa ni Jeka. Dahan-dahan itong naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng panganib. "Anong ginagawa mo sa kwarto ko?" tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Huminto ito sa harap niya. Ang tingin ay nakapako sa kwadernong mahigpit niyang hawak. Itinuro niya ito. "At ano yan?" Naningkit ang mga mata ni Russell. Pinag-aralan ang reaksyon sa mukha ni Jeka. "Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit namumula ang mukha mo?" Isang matinding kirot ang biglang kumalat sa ulo ni Russell. Parang may martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa loob ng kanyang bungo. Ang paningin niya ay nanlalabo at ang babaeng nasa harap niya ay tila nagiging dalawa. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng kakaibang panlalamig na gumagapang sa kanyang buong katawan.
Ibalik mo sa akin yan, mariin niyang sabi. Pilit na pinatatatag ang boses. Tinangka niyang abutin ang talaarawan, ngunit ang kanyang kamay ay tila walang lakas. Nakita niya ang takot at awa sa mga mata ni Jeka, at ang awang iyon mas lalo lang nitong pinainit ang kanyang ulo. Ayaw niya ng awa, ayaw niyang kaawaan siya ng kahit sino, lalo na ng isang katulong na walang alam sa buhay niya. Bingi ka ba? Sabi ko ibalik mo sa... Hindi niya natapos ang sasabihin. Biglang umikot ang buong silid. Nawalan ng balanse ang kanyang mga paa. Ang huli niyang nakita ay ang paglaki ng mga mata ni Jeka sa gulat bago siya nilamon ng kadiliman. Bumagsak siya sa sahig na may malakas na kalabog. Ang mga sumunod na sandali ay isang magulong panaginip. May mga boses siyang naririnig. Malayo. Ang boses ng kanyang ama, puno ng pag-aalala. Ang boses ni Manang Flor at isang boses na mahina at malambing. Naramdaman niya ang pag-angat sa kanya. Inihiga siya sa malambot niyang kama. Ang init sa kanyang katawan ay parang apoy na tumutupok sa kanya mula sa loob. Ngunit kasabay nito, may malamig na bagay na paulit-ulit na dumadampi sa kanyang noo, sa kanyang leeg, sa kanyang mga braso. Malamig at maginhawa. Sa gitna ng kanyang lagnat, isang imahe ang nabuo sa kanyang isip. Isang babaeng may mahabang buhok, nakaupo sa tabi niya. Ang mukha nito ay malabo. Hindi niya maaninag, ngunit naramdaman niya ang lambot ng kamay nito habang pinupunasan ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang presensya na hindi siya iniiwan. Mama. Isang salitang kumawala sa kanyang mga labi. Isang salita na matagal na niyang hindi binibigkas. Isang salita na puno ng pangungulila. Sa gitna ng nag-aapoy niyang pakiramdam, may isang kamay na humaplos sa kanyang buhok. Marahan, maingat, at sa isang iglap, bumalik siya sa pagkabata. Noong may sakit din siya, at ang kanyang ina ay nasa tabi niya. Kinakantahan siya hanggang sa makatulog. Hindi, umalis na siya. Iniwan niya ako. Ang magandang panaginip ay napalitan ng bangungot. Nakita niya ulit ang likod ng kanyang ina habang papalayo ito. Nakita niya ang ngiti ni Clarice habang sinasabi nitong tapos na sila. Ang pakiramdam ng pag-iisa. Ang lamig. Nagsimula siyang manginig. Huwag niyo akong iwan, pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag. At doon, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanya. Mahigpit. Isang angkla sa gitna ng unos. Hindi niya alam kung kaninong kamay, isang matinding kirot ang biglang kumalat sa ulo ni Russell. Parang may martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa loob ng kanyang bungo. Ang paningin niya ay nanlalabo at ang babaeng nasa harap niya ay tila nagiging dalawa. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng kakaibang panlalamig na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ibalik mo sa akin yan, mariin niyang sabi. Pilit na pinatatatag ang boses. Tinangka niyang abutin ang talaarawan, ngunit ang kanyang kamay ay tila walang lakas. Nakita niya ang takot at awa sa mga mata ni Jeka. At ang awang iyon, mas lalo lang nitong pinainit ang kanyang ulo. Ayaw niya ng awa. Ayaw niyang kaawaan siya ng kahit sino. Lalo na ng isang katulong na walang alam sa buhay niya. Bingi ka ba? Sabi ko ibalik mo sa... Hindi niya natapos ang sasabihin. Biglang umikot ang buong silid. Nawalan ng balanse ang kanyang mga paa. Ang huli niyang nakita ay ang paglaki ng mga mata ni Jeka sa gulat bago siya nilamon ng kadiliman. Bumagsak siya sa sahig na may malakas na kalabog. Ang mga sumunod na sandali ay isang magulong panaginip. May mga boses siyang naririnig. Malayo. Ang boses ng kanyang ama, puno ng pag-aalala. Ang boses ni Manang Flor at isang boses na mahina at malambing. Naramdaman niya ang pag-angat sa kanya. Inihiga siya sa malambot niyang kama. Ang init sa kanyang katawan ay parang apoy na tumutupok sa kanya mula sa loob. Ngunit kasabay nito, may malamig na bagay na paulit-ulit na dumadampi sa kanyang noo,
sa kanyang leeg, sa kanyang mga braso, malamig at maginhawa. Sa gitna ng kanyang lagnat, isang imahe ang nabuo sa kanyang isip. Isang babaeng may mahabang buhok, nakaupo sa tabi niya. Ang mukha nito ay malabo. Hindi niya maaninag, ngunit naramdaman niya ang lambot ng kamay nito habang pinupunasan ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang presensya na hindi siya iniiwan. Mama, isang salitang kumawala sa kanyang mga labi. Isang salita na matagal na niyang hindi binibigkas. Isang salita na puno ng pangungulila. Sa gitna ng nag-aapoy niyang pakiramdam, may isang kamay na humaplos sa kanyang buhok. Marahan, maingat. At sa isang iglap, bumalik siya sa pagkabata. Noong may sakit din siya at ang kanyang ina ay nasa tabi niya. Kinakantahan siya hanggang sa makatulog. Hindi, umalis na siya. Iniwan niya ako. Ang magandang panaginip ay napalitan ng bangungot. Nakita niya ulit ang likod ng kanyang ina habang papalayo ito. Nakita niya ang nangiti ni Clarice habang sinasabi nitong tapos na sila. Ang pakiramdam ng pag-iisa, ang lamig. Nagsimula siyang manginig. Huwag niyo akong iwan, pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag. At doon, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanya. Mahigpit. Isang angkla sa gitna ng unos. Hindi niya alam kung kaninong kamay iyon, pero kumapit siya rito na para bang iyon ang magliligtas sa kanyang buhay. Hinawakan niya ito ng mahigpit, takot na kapag bumitaw siya, maiiwan na naman siyang mag-isa. Ang kamay na yon ay nanatili sa kanya buong gabi. Dahan-dahan, ang apoy sa kanyang katawan ay nagsimulang humupa. Ang unos sa kanyang isip ay nagsimulang tumahimik. Nang imulat ni Russell ang kanyang mga mata, ang unang bumati sa kanya ay ang sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng kurtina. Wala na ang sakit ng ulo, wala na ang nag-aalab na init. Pakiramdam niya ay pagod na pagod. Ngunit malinaw na ang kanyang isip. Iginapang niya ang kanyang tingin sa paligid. At doon niya nakita. Nakatulog si Jeka sa isang upuan sa tabi ng kanyang kama. Ang ulo nito ay nakasubsob sa gilid ng kutsyon, malapit sa kanyang mga kamay. Ang isang kamay nito ay nakahawak pa rin sa kanya. Kahit sa pagtulog, natigilan si Russell. Pinagmasdan niya ang natutulog na dalaga. Ngayon lang niya ito nakita ng ganito kalapit. Ngayon lang niya ito nakita na hindi nakikipagsagutan sa kanya. Ang buhok nito ay bahagyang nakatabing sa mukha nito. Payapa ang itsura nito, malayo sa palaban na babaeng nakilala niya. Naalala niya ang mga nangyari bago siya nawalan ng malay, ang pagtatapon niya ng tubig, ang masasakit na salita. Pero nandito pa rin siya, inalagaan siya. Bakit? Isang katanungan ang umikot sa isip niya. Bakit hindi siya umalis? Bakit hindi siya natakot? Bakit siya nanatili sa tabi ng isang taong walang ginawa kundi saktan siya? Dahan-dahan, maingat na maingat, ibinaba niya ang kanyang tingin sa mga kamay nilang magkahawak. Ang kamay nito ay maliit at magaspang, kamay ng isang taong sanay sa trabaho. Hindi tulad ng malalambot na kamay ni Clarice, isang kakaibang damdamin ang gumapang sa puso ni Russell. Hindi niya ito mapangalanan, hindi ito galit, hindi ito pagkasuklam, ito ay pagkalito. Itinaas niya ang kanyang malayang kamay. Dahan-dahan, tila may sariling isip, umangat ito patungo sa mukha ni Heka. Aalisin niya sana ang ilang hibla ng buhok na nakaharang dito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, bigla siyang natigilan. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Agad niyang ibinawi ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw si Jeka. Dahan-dahan itong nag-angat ng ulo, kumukurap-kurap. Ang unang nakita nito ay ang kamay nilang magkahawak pa rin. Nanlaki ang mga mata nito at agad na binawi ang kamay na para bang napaso. Pagkatapos, nag-angat ito ng tingin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid.
Isang katahimikang puno ng mga tanong na hindi masabi at mga damdaming hindi pa maintindihan. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tanging ang mga mata nila ang nangungusap, ang mga mata ni Jeka na puno ng gulat at pagkahiya, at ang mga mata ni Russell na puno ng pagkalito at isang emosyong bago at hindi niya pa kailanman naramdaman para dito. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon na tila may nagbago sa hangin sa loob ng mansyon. Ang dating namumuong tensyon sa pagitan ni Jeka at Russell ay napalitan ng isang nakakailang na katahimikan. Iniiwasan siya nito. Kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, mabilis itong nag-iiwas ng tingin at binibilisan ang lakad. Hindi na siya nito sinusungitan, hindi na siya nito pinapahirapan, pero hindi na rin siya nito kinakausap. Para kay Jeka, mas mahirap pa yata ito. Araw-araw, ang isip niya ay puno ng mga tanong. Galit pa rin ba siya dahil sa tala-arawan? O naiilang siya dahil sa nangyari? Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal, naglakas loob siyang basagin ng yelo. Siya ang naghain ng pagkain sa harap ni Russell na nooy nagbabasa ng dyaryo. "Sir Russell, kape po ninyo," sabi niya. Inilapag ang tasa sa tabi ng plato nito. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin mula sa dyaryo. "Okay," tipid na sagot nito. Nagprito si Jeka ng paborito nitong adobo. Habang kumakain ito, palihim niya itong sinusulyapan. Walang emosyon ang mukha nito. Pagkatapos ng ilang subo, bigla itong nagsalita. "Masyadong maalat." Napayuko si Jeka. "Eto na naman tayo," sabi niya sa sarili. "Pasensya na po, sir." Hindi na ito umimik. Tahimik nitong tinapos ang pagkain at umalis. Nang kunin na ni Jeka ang pinagkainan nito, nagulat siya. Walang natira kahit isang butil ng kanin o piraso ng karne sa plato. Ubos na ubos. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Jeka. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga ganitong pangyayari. Minsan, may dumating na kamag-anak si Sir Armadillo, isang matandang babae na kilala sa pagiging masilan. Nakita nitong nagpupunas ng alikabok si Jeka. "Bago ka dito, Hija, siguraduhin mong malinis ang trabaho mo, ha?" Mataray na sabi ng ginang. Akmang sasagot si Jeka nang biglang sumingit si Russell na pababa ng hagdan. "Tita, hinahanap po kayo ni Dad sa hardin," malamig na sabi nito. Pagkatapos ay bumaling ito sa matanda at idinagdag. "At marunong siyang magtrabaho. Hayaan niyo siya." Natigilan ng matanda. Pati si Jeka ay hindi makapaniwala. Ipinagtanggol niya ako? Ang dating demonyo ay unti-unting nagpapakita ng ibang mukha. Isang mukhang nakakalito. Isang mukhang nagbibigay ng kakaibang kilig sa puso ni Jeka. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng mga plato sa kusina, mag-isa lang siya at ninanamnam ang katahimikan. Mahina siyang naghuhuming ng isang lumang kanta na paborito ng kanyang ina. "Pwede ba? Ang ingay mo." Halos mapatalon si Jeka sa gulat. Nakasandal sa may pintuan ng kusina si Russell, nakahalukip-kip at masama ang tingin. "Pasensya na po," agad niyang sabi at tumahimik. Lumapit ito at kumuha ng isang basong tubig. Akala ni Jeka ay aalis na ito. Ngunit tumayo lang ito sa tabi ng lababo. Pinapanood siyang maghugas. Lalo siyang nailang. Nanginginig ang kamay niya kaya't muntik na niyang mabitawan ang isang plato. "Hindi ka ba marunong mag-ingat?" sabi na naman nito. Doon na napuno si Jeka. Hinarap niya ito, may bula pa ang mga kamay. "Sir, kung nandito lang po kayo para hanapan ako ng mali, pwede po bang sa labas na lang kayo maghintay?" Tinaasan siya nito ng kilay. "Pinapaalis mo ako sa sarili kong kusina." "Hindi po sa ganoon. Ang ibig ko lang sabihin, hindi ako makapagtrabaho ng maayos kung ganyan kayo makatingin." "At anong klaseng tingin ba yan?" tanong nito. Humakbang papalapit. Napaatras si Jeka, ngunit ang likod niya ay tumama na sa malamig na pader ng lababo. Wala na siyang maatrasan. Yung tingin na parang
Parang lagi niyo akong huhusgahan. Talaga? Bulong nito. Mas lalo pang lumapit. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Naamoy ni Jeka ang mabangong hininga nito. Ang mga mata nito ay hindi nagalit, kundi nang-akit. Ganito ba? Biglang tumahimik si Russell. Ang tingin nito ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang mga mata patungo sa kanyang mga labi. Nawala ang lahat ng tapang ni Jeka. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang buong mundo niya ay tila huminto at umikot lang sa binatang nasa harap niya. At bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, inilapit ni Russell ang mukha nito at marahang idinampi ang mga labi sa kanya. Hindi ito marahas, hindi ito nagmamadali. Isang halik na puno ng pag-aalinlangan, puno ng kuryosidad, at puno ng isang damdaming matagal nang nakakulong. Nang bumitaw ito, pareho silang naghahabol ng hininga. Ang mukha ni Russell ay puno ng pagkabigla na para bang nagulat din ito sa sarili nitong ginawa. Hindi ito nagsalita, hindi ito humingi ng paumanhin, walang kahit anong salita. Mabilis itong tumalikod at naglakad paalis. Iniwan ang malakas na yabag ng mga paa nito sa sahig. Naiwan si Jeka na nakasandal sa lababo. Nanginginig ang mga tuhod at tulala, habang ang init ng halik ni Russell ay nanunuot pa rin sa kanyang mga labi. Parang may humahabol kay Russell habang mabilis niyang tinatahak ang pasilyo pabalik sa kanyang kwarto. Pagkapasok, isinara niya ng malakas ang pinto. At sumandal dito, ang dibdib ay malakas na kumakabog. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Paulit-ulit na tanong niya sa sarili. Itinaas niya ang mga daliri at marahang hinawakan ang sariling labi. Ramdam pa rin niya ang lambot ng mga labi ni Jeka, ang init, ang gulat. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Baliw ka na, Russell! Bulong niya sa kawalan. Hindi siya mapakali. Nagpabalik-balik siya ng lakad sa loob ng silid. Bakit niya ginawa iyon? Dapat ay galit siya. Dapat ay kinasusuklaman niya ang babaeng iyon. Ang babaeng nakialam sa mga pinakatatago niyang sikreto. Pero hindi galit ang naramdaman niya kanina sa kusina. Ito ay isang bagay na iba. Isang bagay na mapanganib. Isang bagay na pilit niyang tinatakasan mula pa noong iwan siya ni Clarice. Humarap siya sa salamin at tiningnan ang sariling refleksyon. Ang nakita niya ay hindi isang demonyo. Nakita niya ang isang binatang pagod ng magpanggap. Pagod ng magtago sa likod ng pader ng galit. Ang babaeng iyon, si Heka, mayroon sa kanya na unti-unting gumigiba sa pader na yon. Ang pag-aalaga nito noong may sakit siya. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya pagkatapos malaman ang kanyang nakaraan. Hindi panghuhusga, kundi awa at pag-unawa. At ang halik, iyon ay isang pagkakamali, isang kahinaan, ngunit isang bahagi niya ang hindi nagsisisi na pabuntong hininga siya. Tama na ang takbuhan, tama na ang pagpapanggap. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nagpa siya siyang harapin ito. Kailangan niyang humingi ng tawad, magpaliwanag. Hindi niya alam, basta't alam niyang kailangan niyang gumawa ng tama. Nag-isip siya. Ano ang gagawin niya? Lumabas siya ng kanyang silid at tahimik na nagtungo sa hardin sa likod bahay. Gabi na at tanging ang ilaw mula sa poste ang nagsisilbing liwanag. Doon, nakita niya ang mga rosas na paborito ng kanyang ama. Walang pag-aalinlangan, pumitas siya ng isang bulaklak na kulay pula at kasalukuyan palang bumubukadkad. Itinago niya ito sa kanyang likuran. Bumalik siya sa loob ng bahay. Nasaan si Heka? Nakikita niya ito. Nasa may malaking bintana ng sala, nagpupunas. Nakatalikod ito sa kanya. Ang sikat ng buwan ay tumatama sa gilid ng mukha nito, nagbibigay dito ng isang malambot na anino. Huminga siya ng malalim. Ito na. Hahakbang na sana siya palapit. Sasabihin na niya sana ang mga salitang
Hindi niya masabi-sabi. Ngunit sa sandaling iyon, isang malinaw na tunog ang pumutol sa katahimikan. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell. Bahagyang nainis si Russell. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras ng gabi? Nakita niyang natigilan din si Heka. Isa sa mga kasambahay ang nagmamadaling nagbukas ng pinto. Mula sa kinatatayuan ni Russell, kitang-kita niya kung sino ang nasa labas. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang rosas na hawak niya sa kanyang likuran ay tila biglang naging tinik. Nakatayo sa may pintuan ng isang babaeng matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang babaeng sumira sa kanya. Maganda pa rin ito, nakasuot ng mamahaling bestida. Ngunit ang buhok ay bahagyang magulo at ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Russell. Ang boses nito ay basag. Isang pamilyar na boses na minsan ay naging musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy isa na lang lason. Clarice. Wala sa sariling nasabi niya. Tumakbo ito papasok, nilagpasan ng kasambahay, at walang babalang yumakap sa kanya ng mahigpit. Ang pamilyar na pabango nito ay biglang sumakal sa kanya. Russell, tulungan mo ako. Humahagulgol nitong sabi. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Please, kailangan kita. Bago pa man makapag-react si Russell, bago pa man niya ito maitulak palayo, bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, humiwalay ito ng bahagya sa pagkakayakap. Tumingala sa kanya na may mga luhang tuloy-tuloy sa pag-agos at binitawan ang mga salitang guguho sa buong mundo niya. Buntis ako at anak mo ito. Sa kabilang dulo ng sala, sa tabi ng bintana, narinig ni Heka ang lahat at kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso, nabitawan niya ang hawak na pandilig. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa sahig, sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Ang tunog ng bumagsak na pandilig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Tila isang malakas na sampal na gumising sa lahat mula sa kanilang pagkatulala. Lahat ng mga mata ay napabaling kay Jeka. Ang mga mata ni Sir Armadillo na puno ng pagtataka. Ang mga mata ni Clarice na puno ng tagumpay at pangaalipusta. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga mata ni Russell, naguguluhan, gulat, at hindi mabasa. Para kay Jeka, parang huminto ang oras. Nakatayo siya roon. Isang estranghero na biglang napasok sa isang eksena ng isang pamilyar na dula. Siya ang ekstra. Siya ang hadlang. Jexa, ayos ka lang. Narinig niyang tanong ni Sir Armadillo. Hindi siya makasagot. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang pandilig. Iniiwasan ang tingin nilang lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pasensya na po. Nabitawan ko lang po. Sabi niya sa sahig. Ang boses ay halos pabulong. Dalhin mo na si Clarice sa guest room, Russell. Utos ni Sir Armadillo. Ang boses ay halatang nababagabag. At ikaw naman, Clarice, magpahinga ka muna. Mag-uusap tayo bukas. Tumango si Clarice. Ang mga luha ay muling umagos. Kumapit ito sa braso ni Russell na para bang ito ang kanyang tagapagligtas. Thank you, Tito. Mahina nitong sabi. Russ, samahan mo ako. Walang nagawa si Russell kundi sumunod. Habang paalis sila, ang mga mata ni Clarice ay muling sumulyap kay Jeka. Isang tingin na napuno ng pagbabanta. Naiwan si Jeka sa sala, pakiramdam niya ay isa siyang basag na florera na walang sino mang gustong pulutin. Ang rosas na nakita niyang hawak ni Russell kanina. Para saan yun? Para kanino? Ang mga tanong ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang isipan. Kinagabihan, ang hapunan ay ang pinakamahabang hapunan sa buong buhay ni Jeka. Nakaupo si Clarice sa tabi ni Russell sa pwesto kung saan madalas umupo ang bisita. Ngunit ang kilos nito ay hindi parang bisita. Siya ang reyna na bumalik sa kanyang trono. Naaalala mo pa ba, Ross, yung paborito nating restaurant sa Tagaytay?
Masayang sabi ni Clarice habang hinahainan ng kanin si Russell. Dapat bumalik tayo doon minsan, for old time's sake, at para na rin sa baby natin. Ang bawat salitang natin, tayo, ay parang suntok sa sikmura ni Jeka. Nakatayo lang siya sa isang sulok, naghihintay ng utos. Pakiramdam niya ay lalo siyang naging invisible. Si Russell ay tahimik lang. Hindi ito tumitingin kay Clarice, pero hindi rin ito tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako lang sa plato. Tila malalim ang iniisip. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Jeka sa kusina, pumasok si Clarice. Isinara nito ang pinto. Nawala na ang umiiyak at kaawa-awang babae kanina. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng may matalim na tingin at isang nangiting mapang-asar. Akala ko ba matalino ka? Panimula ni Clarice, sinisiyasat ang bawat galaw ni Jeka. Hindi umimik si Jeka. Nagpatuloy lang siya sa paghuhugas. Hindi mo ba nakikita? Ako ang mahal ni Russell. Ako ang ina ng magiging anak niya. At ikaw, humalakhak ito ng mahina. Ano ka lang ba? Isang katulong. Isang hamak na utusan na malamang ay umaasa na mapapansin ng amo. Humakbang ito palapit. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Huwag kang mangarap. Dahil sa huli, ang mga basurang tulad mo ay sa basurahan din ang bagsak. Alamin mo ang lugar mo. Ang mga salitang iyon ang pinakamasakit dahil iyon ang katotohanan na pilit niyang tinatakasan. Pinilit ni Jeka na maging matatag. Tapos na po ba kayo? Malamig niyang tanong. Hindi tumitingin dito. Nagulat si Clarice sa kanyang katapangan. Tinaasan siya nito ng kilay at lumabas ng kusina. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jeka. Nagpa siyang kumuha ng tubig sa kusina. Habang papalapit siya, narinig niya ang mga boses mula sa veranda. Ang boses ni Clarice at ni Russell. Nag-atubili siya, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanyang makinig. Hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan, Russ. Narinig niyang sabi ni Clarice. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Nakita ko kung paano kanya tingnan. Parehas lang siya sa akin noon, sa tingin mo. Pero ang totoo, pera mo lang ang habol niyan. Anong aasahan mo sa isang mahirap na katulad niya? Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Hinihintay ni Jeka ang sagot ni Russell. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito. Umaasa siyang sasabihin nitong hindi siya ganoon. Ngunit ang sumunod na narinig niya ang dumurog sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Pabayaan mo na ako, Clarice. Matutulog na ako. Isang boses na pagod. Isang boses na walang pagtutol. Dali-daling nagtago si Jeka sa isang madilim na sulok. Nakita niyang pumasok si Russell sa loob. Ang muka ay gusot at hindi maipinta. Habang papalapit ito, nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, bumalik lahat. Ang lamig, ang distansya, ang pagdududa, ang mga matang yon. Ang parehong mga mata na tumingin sa kanya noong unang araw niya, puno ng hinala at pagkasuklam. Ang imahe ng mga mata ni Jeka sa madilim na pasilyo ay hindi maalis sa isip ni Russell. Nakita niya ito. Ang gulat, ang sakit, at ang katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Pagpasok niya sa kwarto, sinipa niya ang pinto para magsara. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi gulo. Isang nag-aalab na gulo sa loob ng kanyang dibdib. Ang isang bahagi niya ay gustong maniwala kay Jeka sa kabaitang ipinakita nito, sa paraan ng pag-aalaga nito na hindi niya naramdaman sa iba. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasugatan at iniwan, ang siyang sumisigaw. Ang boses ni Clarice ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Pera mo lang ang habol niyan. Ang mga salitang yon ay lason na. Unti-unting kumakalat, pinapatay ang anumang tiwalang nagsisimula ng tumubo. Ang nakaraan ay isang multo na bumubulong sa kanya, nagsasabing ang kasaysayan ay tiyak na mauulit. Kinabukasan, dala-dala niya ang multong iyon.
Ang buong bahay ay balot sa isang mabigat na atmosfera. Si Clarice ay umaarteng, parang siya ang may-ari ng bahay, habang si Jeka naman ay gumagalaw na parang isang anino, iniiwasan ng lahat. Nasa sala si Russell, pilit na nagtatrabaho sa kanyang laptop nang magdala si Jeka ng kape. Sa sobrang pag-iingat nito na huwag siyang maabala, bahagya itong natigilan. Isang maliit na patak ng mainit na kape ang tumalsik mula sa tasa at tumama sa ibabaw ng kanyang kamay. Aray! Mahina niyang daing. Mabilis na inilapag ang tasa sa mesa. Para kay Russell, ang maliit na pagkakamaling iyon ay naging isang mitya. Lahat ng kanyang pagkalito, takot at galit ay sumabog. Hindi ka ba talaga marunong mag-ingat? Sigaw niya, mabilis na napatayo. Pati pagdadala ng kape, hindi mo magawa ng tama. Ano bang silbi mo dito? Natigilan si Heka. Ang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hawak nito ang kamay na napasuan. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Umalingaw-ngaw ang boses ni Russell. Ang laso na nasa isip niya ay lumabas na sa kanyang bibig. O baka naman gusto mo lang talagang makuha ang atensyon ko? Ganoon ba ang taktika ninyo? Magpapakitang gilas, magpapakabait, para makuha ang tiwala, at pagkatapos pera? Nakita niya kung paanong nasaktan si Jeka sa mga salita niya. Nakita niya kung paanong nawala ang lahat ng liwanag sa mga mata nito. Ito ay isang direktang sampal, mas masakit pa sa tubig na ibinuhos niya noon. Hindi po totoo yan, sabi ni Jeka. Ang boses ay nanginginig, ngunit may dignidad. Ngunit hindi na nakikinig si Russell. Ang demonyo sa loob niya, ang demonyong binuo ng nakaraan, ang siyang nagsasalita ngayon. Huwag na tayong maglokohan pa, Jeka, sabi niya. Ang bawat salita ay may diin. Alam ko na ang mga galaw ninyo. Akala ko iba ka. Pero nagkamali ako. Lahat kayo pare-parehas lang. Lahat kayo pare-parehas lang. Ang mga salitang yon ang tumapos sa lahat. Iyon ang hatol. Nakita ni Russell ang huling piraso ng pag-asa sa mga mata ni Jeka na gumuho at naging abo. Hindi na ito sumagot. Hindi na ito umiyak sa harap niya. Tumangulang ito ng marahan. Isang pagtanggap sa isang pagkatalo na hindi naman nito kasalanan. Pagkatapos, tumalikod ito at tahimik na naglakad paalis. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng sala. Walang naramdamang tagumpay si Russell. Isang malamig na kawalan lang. Buong araw, hindi na nagpakita sa kanya si Jeka. Gabi na. Hindi siya mapakali. Ang mga salitang binitawan niya ay paulit-ulit na bumabalik. At sa bawat pag-ulit, mas lalo siyang nasasaktan. Mali ang ginawa ko. Mali. Isang kakaibang kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makausap si Jeka. Kailangan niyang, hindi niya alam, basta't kailangan niyang makita ito. Hating gabi na. Tahimik na ang buong bahay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kwarto ng mga katulong. Kumatok siya ng mahina sa pinto kung saan alam niyang naroon si Jeka. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Medyo mas malakas. Jeka? Katahimikan pa rin. Dahil sa pag-aalala, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Itinulak niya ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay isang silid na walang tao. Maayos ang kama na para bang walang natulog dito. Ang maliit na aparador ay bahagyang nakabukas at wala itong laman. Malinis ang buong kwarto. Masyadong malinis. Iginapang niya ang kanyang tingin sa paligid hanggang sa napako ito sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. May isang piraso ng papel na nakatupi doon. Isang sobre. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Nakasulat sa labas. Para kay Sir Armadillo. Hindi niya ito binuksan. Hindi na kailangan. Sa sandaling iyon, alam na niya. Umalis na si Jeka. Ang puso niya ay tila isang bato na biglang bumagsak sa kailaliman. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa Maynila
ay parang isang hiblang pumuputol sa puso ni Jeka. Nakasandal ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na unti-unting lumiliit at nagiging malabong mga tuldok. Tapos na. Wala siyang naramdamang galit, wala ring pagsisisi, tanging isang malalim at nakapanglulumong kalungkutan. Isang pagtanggap sa katotohanang may mga pangarap na sadyang hindi para sa lahat. Ang pangarap na mahalin at alagaan. Iyon ay isang luho na hindi niya kayang abutin. Naalala niya ang sakit sa mga mata ni Russell. Lahat kayo pare-parehas lang. Ang mga salitang yon ang nagtulak sa kanya palayo. Hindi ang galit, kundi ang sakit. Dahil alam niyang hindi siya ganoon, ngunit wala siyang magawa para patunayan ito. Mananatili siyang katulong sa paningin nito, isang taong may nakatagong motibo. At masakit isiping ang taong unti-unti na niyang minamahal ay ganoon kababa ang tingin sa kanya. Ang pag-alis ay hindi isang pagsuko. Ito ay pagpili sa sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinili niya ang kapayapaan ng kanyang puso kaysa sa trabahong dumudurog dito. Habang sumisikat ang araw at tinatanglawan ang lunti ang mga bukirin ng probinsya, isang kakaibang kapayapaan ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Uuwi siya sa kanyang ina. Iyon ang mahalaga. Babalik siya sa simula. Samantala, sa mansyon, isang impyerno ang nagaganap. Hawak pa rin ni Russell ang sulat. Nakatayo sa gitna ng walang lamang silid nang marinig niya ang mga yabag ng kanyang ama. "Russell, anong ginagawa mo dyan?" tanong ni Sir Armadillo. Ang boses ay nag-aantok pa, ngunit nang makita nito ang bukas na aparador at ang ekspresyon sa mukha ng anak, agad itong nagising. Nasaan si Heka? Walang salitang iniabot ni Russell ang sulat. Binuksan ito ni Sir Armadillo at binasa ng malakas. Ang bawat salita ay parang dagok kay Russell. "Mahal na Sir Armadillo, maraming salamat po sa lahat ng kabutihan ninyo. Pasensya na po kung kailangan ko nang umalis. Hindi ko na po kaya. Pakisabi na lang po kay Sir Russell na pinapatawad ko na siya. Sana po ay maging masaya siya." "Tumawag ka ba sa cellphone niya ko na niya?" Gulat na tanong ni Sir Armadillo. "Hindi niya sinasagot, Dad. Naka-off." Halos pasigaw na sagot ni Russell. Ang pagkataranta ay hindi na maitago. "Tinawagan ko na lahat ng posibleng kaibigan niya sa Maynila. Walang nakakaalam kung nasaan siya." Napaupo si Sir Armadillo sa gilid ng kama. Ang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Tiningnan niya ang anak. Hindi may galit, kundi may matinding lungkot. "Russell, alam mo ba kung bakit ko siya tinanggap dito?" Umiling si Russell. "Ang nanay ni Jeka. Siya ang pinagkakatiwalaan kong kasambahay noon, bago pa man mamatay ang mami mo. Pero nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pinagbintangan siya ng mami mo dahil sa selos na mayroon kaming relasyon, isang kasinungalingan. Pero para maiwasan ng gulo, umalis siya ng tahimik. Ni hindi niya kinuha ang huling sahod niya. Buong buhay ko, pinagsisihan ko na hindi ko siya naipagtanggol. Kaya nang malaman kong kailangan ng anak niya ng tulong, nakita ko ito bilang pagkakataon para makabawi sa isang lumang pagkakamali." Huminga ng malalim si Sir Armadillo. "Ang batang iyon, Russell, nakikita ko sa kanya ang ina niya, puno ng dignidad. Ang tipo ng taong hindi kailanman manlalamang ng kapwa. At sinaktan mo siya." Ang mga salita ng kanyang ama ay parang mga salamin na ipinaharap sa kanya at nakita niya ang halimaw na naging siya. "Dad, hindi ko alam," sabi niya. Ang boses ay basag. "At tungkol kay Clarice," nagpatuloy ang ama, "hindi ako naniniwala sa kanya. May mali sa kwento niya, may mali sa mga kilos niya." Ang mga sinabi ng kanyang ama, kasama ng sarili niyang pagdududa, ang nagtulak kay Russell na gawin ang isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone
at tinawagan ng isang private investigator na dati nang nagtrabaho para sa kumpanya. May ipapahanap ako sa'yo. Isang babae. Clarice de Guzman. Habang naghihintay, para siyang leon na nakakulong sa hawla. Bawat minuto ay parang isang oras. Hanggang sa wakas, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Dali-dali niya itong sinagot. Hello? Sir Russell, sabi ng boses sa kabilang linya. May impormasyon na po kami tungkol kay Miss Clarice. May malaki po siyang utang sa kasino. At ayon sa source namin sa ospital kung saan siya nagpa-check up. Oo, buntis nga po siya. Pero ang ama ng dinadala niya ay hindi kayo. Ang pangalan po ay isang kilalang sugarol na iniwan na siya nung 1 linggo. Sa pagbagsak ng mga salitang yon, gumuho ang huling pader na itinayo ni Russell sa paligid ng kanyang puso. Ang lahat ay kasinungalingan. At sa paniniwala niya sa isang kasinungalingan, nawala sa kanya ang tanging katotohanan na nagsimula nang magpagaling sa kanya. Ang katahimikan sa kabilang linya ng telepono ay mas malakas pa sa kahit anong ingay para kay Russell. Bawat salita ng investigador ay tila isang matalim na kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Kasinungalingan. Lahat ng yon ay kasinungalingan. Hindi na niya hinintay pa ang ibang detalye. Ibinaba niya ang tawag. Ang mga kamay ay nanginginig sa pinaghalong galit at matinding pagsisisi. Ang halimaw na binuo ng kanyang nakaraan ay siya ring halimaw na sumira sa kanyang hinaharap. Dad, sabi niya, ang boses ay malamig at desidido. Tama po kayo. Nagkatinginan sila ng kanyang ama at sa isang tingin lang, naintindihan na nila ang isa't isa. Sakto namang bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Clarice, suot ang isang mamahaling roba at may ngiti sa mga labi na para bang siya na ang bagong reyna ng mansyon. Good morning, Tito Russ. Masayang batiin ito. Ano ang almusal natin? Hindi umimik si Sir Armadillo. Si Russell ang dahan-dahang humarap dito. Ang muka ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na ang pagpapanggap, Clarice, sabi ni Russell. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nakakatakot. Biglang nawala ang nangiti ni Clarice. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na ang lahat, nagpatuloy si Russell. Ang utang mo sa kasino, ang lalaking ama ng dinadala mo, ang lalaking iniwan ka. Ang bawat katotohanang binitawan niya ay parang isang sampal na nag-iwan ng marka sa mukha ni Clarice. Namutla ito. Nawala ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Ang reyna ay biglang naging isang pulubi. Hindi totoo yan. Pagkakailan nito. Sinungaling. Nagseselos lang siguro yung katulong na yon, kaya gumawa ng kwento. Wala na si Jeka. Mariing sabi ni Russell. Pinaalis mo siya. Sinira mo siya. At sinira mo ako. Ngayon, umalis ka na sa bahay ko bago pa kita ipakulong sa lahat ng panlolokong ginawa mo. Doon na bumagsak si Clarice. Napaluhod ito sa sahig, humahagulgol. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kahit katiting na awa sa puso ni Russell. Tinalikuran niya ito at iniwan sa kanyang ama para asikasuhin. Isa lang ang nasa isip niya. Si Heka. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Tinanong niya sa kanyang ama ang probinsya kung saan nakatira ang ina ni Jeka. Pagkatapos, sumakay siya sa kotse at pinaharurot ito paalis. Iniwan ang gulo ng syudad at ang mga kasinungalingan na muntik nang sumira sa kanya. Buong biyahe, umuulan ng malakas. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng kotse ay parang mga luhang hindi niya maiiyak. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang mukha ni Heka. Ang sakit sa mga mata nito noong huli silang magkita. Patawarin mo ako, Jeka. Patawarin mo ako. Ilang oras ang lumipas. Gabi na nang marating niya ang maliit na bayan. Nagtanong-tanong siya sa mga tao hanggang sa may isang matandang nagturo sa kanya sa isang maliit at simpleng bahay
Sa dulo ng isang makipot na kalsada, pinatay niya ang makina ng sasakyan. Huminga siya ng malalim. Kinakabahan siya. Paano kung hindi siya nito patawarin? Paano kung huli na ang lahat? Ngunit kailangan niyang subukan. Dahan-dahan siyang bumaba. Naglakad siya sa maputik na daan patungo sa bahay. Mula sa bukas na bintana, nakita niya ang anino ni Jeka. Naghahain ito ng pagkain sa isang maliit na mesa. Kahit malayo, kitang-kita niya ang lungkot sa kilos nito. Huminto siya sa tapat ng pintuan at kumatok ng 3 beses. Bumukas ang pinto. Nakatayo sa harap niya si Jeka. Ang muka ay puno ng pagkabigla. Ang gulat ay agad na napalitan ng pag-iingat. Napaatras ito ng isang hakbang. "Anong ginagawa ninyo dito, sir?" tanong nito. Ang boses ay malamig. Ang salitang sir ay parang isang sampal kay Russell. Iyon na ang pader sa pagitan nila. Hindi siya mayabang. Hindi siya nag-utos. Tiningnan lang niya ito. Ang ulan ay nagsisimula nang pumatak sa kanyang buhok at balikat. Ang puso niya ay nasa kanyang mga mata. "Jeka," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Nandito ako para humingi ng tawad." Natawa si Jeka ng walang saya. "Tawad? Para saan po? Sa pagtawag sa akin na mukhang pera? O sa pagsasabi na pare-parehas lang kaming lahat?" "Sa lahat," mabilis na sagot ni Russell. "Sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa'yo. Naging duwag ako, Jeka. Nagtago ako sa nakaraan. Hinayaan kong kainin ako ng galit at ikaw ang nasaktan ko." Lumapit siya ng isang hakbang. "Nalaman ko na ang lahat tungkol kay Clarice. Isang malaking pagkakamali ang lahat. Pero ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang hindi pagkatiwalaan ka." Hindi umimik si Jeka, ngunit nakita ni Russell ang paglambot sa mga mata nito. "Alam kong wala akong karapatan." Nagpatuloy siya. Ang boses ay basag na. "Pero nandito ako para pakiusapan ka. Hindi bilang amo mo, kundi bilang isang lalaking nagmamahal sa'yo. Jeka, mahal kita." Ang pag-amin na yon ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Iyon ang katotohanang matagal nang itinatago ng kanyang puso. Sa likuran ni Jeka, isang pinto ang marahang bumukas. Isang may edad na babae, mukhang mahina, ngunit may matatag na mga mata, ang lumabas. Ito ang ina ni Jeka. Tiningnan nito si Russell mula ulo hanggang paa. "Narinig ko ang lahat, iho," sabi ng matanda. Tumingin ito sa umiiyak na si Jeka. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Russell at binitawan ang isang tanong na babago sa lahat. "Karapat-dapat ka ba talaga para sa anak ko?"